Niloko ng asawa, ninakawan ng dangal, at itinapon na parang basurang walang silbi. Pagkatapos ng 3 taong pakikipaglaban sa kamatayan, muling nagising si Arya Torres para lamang matuklasan na ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan niya ang siyang pumatay sa kanyang pagkatao. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, si Julian, kasama ang kanyang kabit, naiwan si Arya sa gitna ng unos kasama ang kanyang munting anak. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang dating mahina, muling babangon mula sa abo ng pagkakanulo. Masakit bang mawalan ng lahat? O mas masakit bang makitang ang iyong likha ay hawak na ng iba? Abangan ang kanyang muling pagsilang. Huwag kang mag-alala, Elena. Pipirma rin siya. Wala na siyang ibang matatakbuhan kundi ang bahay na ito. She's practically a vegetable now. A decorative burden na kailangang itapon para hindi na tayo maabala sa pagpapalago ng Vance Associates. Ang boses na yon, ang boses ng asawa kong si Julian, ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi sa pamamagitan ng mga mabulaklak na pangako. Ngayon ay tila isang matalas na patalim na walang awang humihiwa sa aking kaluluwa. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang opisina. Nakatayo ako roon, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na may halong luya at pulot. Pinaghirapan kong iakyat ito mula sa kusina. Hakbang-hakbang, kahit pa bawat baitang ng hagdan ay tila isang matarik na bundok na kailangang akyatin ng aking mahinang katawan. Gusto ko siyang sorpresahin. Ito ang unang araw na naramdaman kong bumabalik ang aking lakas matapos ang 3 taon ng pakikipaglaban sa isang malubhang karamdaman. Akala ko, ang paggaling ko ay simula ng aming bagong buhay. Akala ko, ang pag-akyat ko sa hagdan na yon ay isang tagumpay na ipagdiriwang namin ng magkasama. Ngunit ang tsaa na tinimpla ko ng may pagmamahal ay unti-unting lumalamig. Kasing lamig ng katotohanang sumasampal sa akin ngayon. Naramdaman ko ang marahang pagyanig ng aking mga tuhod. Ang pamilyar na bango ng tsaa ay naging amoy ng pagkakanulo. Sa loob ng 3 taon, habang nakahiga ako sa kama at tinitiis ang sakit, iniisip ko na ang Vance Associates, ang kumpanyang binuo naming dalawa mula sa aking mga unang disenyo, ang magiging sandigan ng aming kinabukasan. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng aking mga sketch, ang bawat ideyang dumadaloy sa aking isipan sa gitna ng lagnat at pighati, sa paniniwalang itinataguyod niya ang aming pangarap. Humarap ako sa salamin sa pasilyo at nakita ang isang anino ng babaeng dati ay puno ng buhay. Ang aking mga pisngi ay malalim, ang aking balat ay maputla, at ang aking mga mata ay puno ng pagod. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang aking mga kamay na dati ay humahawak ng lapis para gumuhit ng kagandahan, ngayon ay tila mga tuyong sanga na lamang na hirap pang humawak ng isang tasa. Ayoko na siyang makita rito sa susunod na linggo, Julian. Muling narinig ko ang boses ni Elena, ang aking dating assistant na itinuring kong kapatid. May tunog ng pagmamalaki at pagmamayari sa bawat salita niya. The investors are asking about the primary designer. Sinasabi ko sa kanila na ako ang gumawa ng lahat ng ito. At maniniwala sila. Dahil sino ba naman ang maniniwalang ang isang babaeng halos hindi na makahinga ay makakagawa pa ng ganitong katalino na collection? Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Julian. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pananakit sa aking dibdib. Isang matinding panggigigil ang bumalot sa aking lalamunan. Tila may mga tinik na humaharang sa bawat hininga ko. Ang tasa sa aking kamay ay dahan-dahang hiwalay sa aking mga daliri. Ang pagbagsak ng seramika sa makapal na alpombra ay hindi lumikha ng malakas na ingay, ngunit ang pagtapon ng mainit na likido sa aking mga paa ay tila isang hudyat ng aking pagkagising. Wala akong naramdamang hapdi sa balat,
Dahil ang apoy na sumisiklab sa aking puso ay mas matindi pa sa anumang paso. Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Julian nang makita ako. Walang bakas ng pag-aalala. Tanging pagkainis at pagkagulat ang nakaguhit sa kanyang guwapong mukha. Tumingin siya sa natapong tsaa sa sahig. Pagkatapos ay sa akin, na tila ba ako ay isang mantsa sa kanyang malinis na buhay. Arya, what are you doing out of bed? Ang tanong niya, ang boses niya ay walang emosyon. Parang nakikipag-usap lamang sa isang estranghero. Sana ay nagpahinga ka na lang. Anyway, since nandito ka na rin naman, pumasok ka. May kailangan kang pirmahan. Pumasok ako sa loob. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakita ko si Elena na nakaupo sa aking dating upuan. Suot ang isa sa aking mga paboritong scarf. Hindi man lang siya nag-abalang tumayo. Sa halip, binigyan niya ako ng isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa, na tila binibilang ang bawat barya ng aking halaga. Inilapag ni Julian ang isang makapal na bundle ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ito ay ang voluntary transfer of shares at waiver of rights para sa Vance Associates. Inihanda na ito ng legal team. Sinisiguro nito na hindi ka na maabala sa mga operasyon ng kumpanya para makapag-focus ka sa iyong recovery. Recovery? Ang tanging salitang lumabas sa aking tuyot na labi. Mapait ang lasa nito sa aking dila. Yes, Arya. Let's be realistic. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking balikat, ngunit mabilis ko itong iniwas. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Tingnan mo ang sarili mo. You're weak. You can't even hold a pen properly, let alone run a multi-million fashion house. Elena has been doing everything for the past 3 years. Utang natin sa kanya kung bakit tayo nasaan ngayon. Pirmahan mo na ito at titiyakin kong mananatili ka sa bahay na ito ng komportable. Tumingin ako sa mga dokumento. Ang pangalan ko, Arya Torres Vance, ay nakasulat doon. Ngunit tila ba binubura na ng mga titik na yon ang bawat sakripisyong ginawa ko. Ang bawat gabing puyat, ang bawat patak ng pawis at luha habang itinatayo ang kumpanyang ito mula sa wala. At ngayon, ang lahat ng iyon ay ibibigay ko sa babaeng nagnakaw, hindi lamang ng aking posisyon, kundi pati na rin ng aking asawa. Paano si Tala? Mahina kong tanong. Iniisip ang aming 6 na taong gulang na anak na himbing na natutulog sa kabilang silid. Dito nagbago ang timpla ng mukha ni Julian. Naging matigas ito, tila bakal. Tala will be sent to a boarding school in Switzerland. Mas mabuting doon siya lumaki kaysa makakita ng inang laging may sakit at walang ibang ginawa, kundi ang magmukmok sa dilim. It's for her own good, Arya. Parang may sumabog sa loob ng aking ulo. Ang aking anak. Ang kaisa-isang dahilan kung bakit ako lumaban sa kamatayan. Gusto nilang ilayo sa akin ang aking anak. Pagkatapos nila akong hubaran ng lahat ng aking pinaghirapan. Hindi ko pipirmahan yan. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan na ngayon ko lang muling naramdaman. Humakbang si Julian papalapit sa akin. Ang kanyang anino ay bumalot sa aking maliit na katawan. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Arya. Wala kang pera, wala kang koneksyon, at higit sa lahat, wala kang kakayahang lumaban sa korte sa kondisyon mong yan. Pirmahan mo ito ngayon din o titiyakin kong hinding-hindi mo na makikita si Tala. Isang tawag ko lang, ilalayo ko siya sa iyo sa paraang hindi mo kailanman maiisip. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Tumingin ako kay Elena, na ngayon ay nakangiti na, ng mapait habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Pagkatapos, ay muli akong tumingin kay Julian, ang lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili. Sa mga matang iyon, wala na akong nakitang pag-ibig, tanging kasakiman at kalupitan na lamang. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 10 taon ng pagpapakasakit, pagkatapos kong ibigay ang aking kabataan at kalusugan para sa kanyang tagumpay, ang halaga ko ba ay kasing mura lamang ng isang pirasong papel na itatapon sa basurahan?
Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan habang siya ay nagpapasasa sa silong ng aking mga pinaghirapan? Ang bawat salita ni Julian ay tila isang malakas na hampas sa aking pagkatao. Ngunit ang banta niya tungkol kay Tala ang siyang bumasag sa huling piraso ng aking puso. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Ang aking mga binti ay nanginginig sa pagod at emosyon habang pinagmamasdan ang lalaking minahal ko ng higit sa aking buhay. Hindi mo kailangang pumirma ngayon, Arya. Ang malamig na wika ni Julian habang inaayos ang kanyang mamahaling necktie sa harap ng salamin. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Pero hindi ka na rin pwedeng manatili sa bahay na ito. Your presence is distracting. Nakakasira sa imahe ng kumpanya ang pagkakaroon ng asawang tila isang multo na gumagala sa pasilyo. Tumawa ng mahina si Elena. Isang tunog na tila kalansing ng mga baryang pilak na nakakairita sa pandinig. Don't worry, Arya. I'll take care of everything here. Ang mga gamit mo, ipinalabas ko na sa mga tauhan. You can find them at the gate. Better leave now bago pa magising ang bata at makita kang ganito. Hindi ako nakapagsalita. Ang bawat hininga ko ay tila isang pakikipaglaban sa hanging tila naging lason. Dahan-dahan akong tumalikod. Bawat hakbang ay parang paghila sa isang mabigat na kadena. Pagdating ko sa silid ni Tala, nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Siya na lang ang natitira sa akin. Siya ang huling kayamanan na hindi ko papayagang nakawin ng 2 halimaw sa kabilang silid. Binuhat ko siya ng dahan-dahan. Ang kanyang maliit na katawan ay sumiksik sa aking leeg. Humihingi ng init na halos wala na ako. Wala akong dinalang marami. Isang maliit na bag ng mga damit niya at ang aking lumang notebook ng mga disenyo na itinago ko sa ilalim ng kanyang kama. Paglabas ko ng pinto, sinalubong ako ng 2 malalaking lalaki. Ang mga bodyguard na dati ay nagbubukas ng pinto para sa akin nang may paggalang. Ngunit ngayon ay may mga matang puno ng pangungutya. Inakay nila ako palabas ng mansyon na tila ba ako ay isang magnanakaw na nahuli sa akto. Pagdating sa gate, nakita ko ang aking mga gamit. Isang lumang maleta na sira na ang zipper, nagkalat sa basang kalsada. Kasabay nito, ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa Tagaytay. Ang bawat patak ng tubig ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa aking manipis na balat. Nakatayo ako sa gilid ng highway, yakap-yakap ang aking anak na nagsisimula ng manginig sa lamig. Ang liwanag ng mansyon sa itaas ng burol ay tila isang bituin na sadyang lumalayo sa akin. Isang paalala ng buhay na itinayo ko ngunit ngayon ay pagmamay-ari na ng iba. Walang sasakyang humihinto. Ang tanging naririnig ko ay ang hagupit ng hangin at ang mahinang ungol ni Tala na nagsisimula nang magkaroon ng lagnat. Matapos ang tila walang katapusang oras ng paglalakad sa dilim, nakakita ako ng isang maliit at lumang motel. Ang signboard nito ay kumukurap-kurap, naglalabas ng maputlang-pulang liwanag na tila humihingi rin ng tulong. Pumasok ako at ibinigay ang aking huling ilang daang piso para sa isang silid. Ang silid ay amoy amag at lumang sigarilyo. Ang mga dingding ay may mga mantsa ng tubig at ang kama ay may manipis na kumot na tila hindi kayang labanan ang lamig ng gabi. Inihiga ko si Tala at hinipo ang kanyang noo. Nag-aapoy siya. Wala akong gamot. Wala akong mainit na tubig. Tanging ang sarili kong katawan ang magsisilbing proteksyon niya. Humiga ako sa tabi niya. Ang aking mga buto ay tila nagkakalabugan sa sobrang panghihina. Narinig ko ang ritmo ng mga patak ng ulan sa bubong na yari sa yero. Isang malungkot na musika na sumasabay sa bawat hikbi ko na pilit kong pinatatahimik para hindi magising ang aking anak. Dito ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking kalagayan. Wala na ang mga seda at pelus na dati ay bumabalot sa akin.
Wala na ang mga taong yumuyuko sa bawat utos ko. Ngayon, ako ay isang ina na walang matuluyan, isang disenyong itinapon, isang basurang wala ng halaga sa mata ng mundong dati ay sumasamba sa aking talino. Habang pinagmamasdan ko ang kumukurap-kurap na bumbilya sa kisame, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan ko kayang protektahan si Tala sa ganitong paraan? Hanggang kailan kami mananatiling ganito bago kami tuluyang lamunin ng dilim? Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito ang malakas na katok ng isang taong nanggugulo, kundi isang mabagal at tila nag-aalangang tunog. Nanigas ang aking buong katawan. Sino ang makakahanap sa amin sa gitna ng unos na ito? Sinilip ko ang ilalim ng pinto at nakita ang isang mahabang anino na nakatayo sa labas. Hindi gumagalaw. Tila naghihintay lamang ng isang hudyat. Sino ang taong ito na naglalakad sa gitna ng ulan? Isang kaibigang nagmalasakit? O isa pang tauhan ni Julian na dinala rito para tuluyan ng tapusin ang aming paghihirap? Ang mahinang pagtama ng mga buko ng daliri sa kahoy ng pinto ay muling umulit. Mas maingat sa pagkakataong ito, tila natatakot na makagambala. Nanatili akong hindi gumagalaw sa tabi ni Tala. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay handa sa anumang panganib. Ngunit sa likod ng pintong yon, narinig ko ang isang pamilyar na pag-ubo, isang tunog na nagpabalik sa akin sa mga panahong masaya pa ang lahat. Ma'am Arya, ako po ito, si Mang Jose. Ang boses na yon ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Si Mang Jose, ang matapat na driver ng aking ama, na nanatili sa akin kahit noong naging hari, na si Julian sa aming tahanan. Siya ang taong palaging nag-iiwan ng bulaklak sa aking silid nung ako ay may sakit. Kahit pa pinagbabawalan siya ni Elena. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakatayo siya roon, basang-basa ng ulan. Suot ang kanyang lumang jacket at may hawak na isang plastic na supot na naglalaman ng gamot at mainit na sopas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati nang makita ang aking kalagayan. Ma'am, nakita ko po ang ginawa nila sa inyo kanina. Sinundan ko po kayo. Ang bulong niya, ang boses ay nanginginig sa galit at awa. Hindi ko po hahayaang manatili kayo rito. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa inyo at kay Tala. Salamat, Mang Jose. Pero wala na akong matuluyan. Wala na kaming pera. Ang tanging naisagot ko habang pinupunasan ang aking mga mata. Dadalhin ko po kayo sa lumang bahay ng lola ninyo sa Laguna. Nakatago po iyon at walang nakakaalam. Kahit si Julian. Doon po ligtas kayo. May mga kaibigan po ako roon na makakatulong sa inyo. Ang mabilis niyang paliwanag habang tinutulungan akong buhatin si Tala. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, lulan ng lumang sasakyan ni Mang Jose, iniwan namin ang malamig at malupit na hangin ng Tagaytay. Habang nakasandal ako sa bintana, pinagmamasdan ko ang mga linyang nililikha ng ulan sa salamin. Tila ba bawat kilometrong nilalakbay namin ay paglayo rin sa masakit na nakaraan na pilit akong ginagapos. Makalipas ang ilang oras, huminto kami sa harap ng isang gate na yari sa kalawangin na bakal na napapalibutan ng matatayog na puno ng mangga. Sa dulo ng bakuran ay nakatayo ang isang lumang bahay na bato. Ang tahanan kung saan ako lumaki sa piling ng aking lola bago ako dinala ng tadhana sa marangyang buhay sa Manila. Ang amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng probinsya ay tila isang mainit na yakap. Pumasok kami sa loob at sinalubong kami ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay ang alaala ng pagmamahal. Inihiga namin si Tala sa isang malinis na silid sa itaas, kung saan ang bintana ay nakaharap sa malawak na bukirin. Matapos maasikaso ang lagnat ni Tala at makapagpahinga si Mang Jose sa ibaba, dahan-dahan akong bumaba sa lumang sala. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa mga bintanang kapis, nagbibigay ng kakaibang ningning sa mga antigong kagamitan. Sa isang sulok, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Isang lumang makinang panahi
Nayari sa itim na bakal, may mga ukit ng ginto na dahan-dahang nangungupas. Ito ang makina ng aking lola, ang kagamitang ginamit niya para itaguyod ang aking pag-aaral. Ang makina kung saan ko natutunan ang aking unang tahi. Nilapitan ko ito at hinaplos ang malamig na bakal. Sa bawat guhit at gasgas nito, tila nararamdaman ko ang tibay ng loob ng mga kababaihan sa aking pamilya. Kumuha ako ng isang pirasong telang Abel Ilocos na nakatago sa ilalim ng lamesa. Ang tekstura nito ay magaspang ngunit matibay, tila ba sumasalamin sa aking sariling puso. Habang hinahawakan ko ang tela, ang aking isipan ay nagsimulang gumuhit ng mga linya. Hindi mga linya ng sakit o pagdurusa, kundi mga linya ng isang bagong simula. Ang aking mga daliri na dati ay nanginginig ay tila nakahanap ng bagong lakas. Ang bawat hibla ng tela ay tila bumubulong sa akin na ang aking talino ay hindi kailanman mananakaw ni Julian dahil ito ay nakaukit sa aking kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ko ang balita mula sa lumang radyo na naiwang nakabukas ni Mang Jose sa kusina. Isang reporter ang nag-uulat tungkol sa tagumpay ng Vance Associates sa isang fashion gala sa Manila. Ang bagong collection na tinawag na Legacy ay sinasabing pinakamahusay na likha ni Elena Vance at Julian Vance. Ito ang naglagay sa kanila sa tuktok ng fashion world sa buong Asia, ang sabi ng reporter. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang legacy? Iyon ang pamagat ng collection na sinimulan ko sa aking notebook noong nasa ospital pa ako. Bawat disenyo, bawat kulay, at bawat detalye ay bunga ng aking dugo at pawis. Ninakaw nila ito. Ninakaw nila ang aking huling obra at tinawag itong kanila habang ako ay nakalubog sa hirap. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng makina sa aking isipan ay naging isang sigaw ng katarungan. Hindi sapat na mabuhay lamang kami ni Tala. Kailangang makita ng mundo kung sino ang tunay na may-ari ng legacy. Sa loob ng madilim na sala ng lumang bahay sa Laguna, ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit at maalikabok na screen ng isang lumang telebisyon na iniwan ni Lola. Pinilit kong paandarin ito. Umaasang ang ingay ng balita ay lulunod sa nakabibinging katahimikan ng aking pag-iisa. Ngunit ang bumati sa akin ay isang tanawing tila. Isang lason na dahan-dahang pumatak sa aking mga mata. Ang screen ay puno ng mga kumukutitap na flash ng kamera. Naroon sila, sa gitna ng entablado ng pinakasikat na hotel sa Manila. Si Elena, suot ang isang kulay gintong gown na kinuha mula sa aking mga unang sketch, ay nakangiti ng napakatamis. Katabi niya si Julian na tila isang hari na nakahanap na ng kanyang bagong reyna. This collection, Legacy, is a tribute to the beauty that remains even in the midst of loss. Ang marinig kong sabi ni Elena sa mga reporter. Ang boses niya ay puno ng pekeng emosyon. Ang mga mata niya ay kumikislap sa ilalim ng mga spotlight. I spent nights and days pouring my soul to these fabrics. Every stitch is a part of me. Gustong sumabog ng aking dibdib. Ang bawat tahi na sinasabi niyang sa kanya ay, hiram, hindi. Ninakaw mula sa aking mga kamay na nanginginig noon sa ilalim ng hospital gown. Ang mga gabing sinasabi niya ay ang mga gabing nakahiga ako sa puting kama habang siya ay kunwaring nag-aalaga sa akin, ngunit dahan-dahan na palang kinukuha ang aking mga notebook. Isang reporter ang nagtanong tungkol sa akin. Nakita ko ang panandaliang pagbabago sa mukha ni Julian. Yumuko siya ng bahagya, tila isang lalaking nagdadalamhati bago muling tumingin sa kamera. Arya is resting peacefully now, ang sagot ni Julian. Ang boses niya ay malalim at tila puno ng pighati. We are doing everything to honor her memory through this company. The illness was too much for her creative spirit, so Elena stepped up to carry the torch. Vance Associates will always be Arya's home, even if she can no longer be here to see it.
resting peacefully? Ang kapal ng kanyang mukha na palabasing ako ay patay na o wala ng kakayahan sa harap ng buong bansa. Ginagawa niya akong isang martir para lamang makakuha ng simpatya mula sa mga investor, habang ang katotohanan ay itinapon niya ako sa ulan na parang isang basahan. Sa gitna ng pagdiriwang, napansin ko ang isang lalaki sa background ng video. Isang matangkad at seryosong lalaki na may suot na mamahaling tuxedo. Inalok ni Julian ang kanyang kamay para makipagkamay, ngunit ang lalaking ito ay tumingin lamang sa kamay ni Julian nang may malamig na ekspresyon, tumalikod at naglakad palayo nang hindi nagsasalita. Sino siya? Bakit tila ang kanyang presensya ay nagdulot ng panandaliang kaba sa mukha ni Julian? Ngunit ang pansin ko ay nabaling sa isang lumang litratong nakapatong sa ibabaw ng TV. Litrato namin ni Julian noong araw ng aming kasal. Mukha kaming masaya. Mukha siyang tapat. Inabot ko ang frame, naramdaman ang lamig ng salamin sa aking mga daliri. Dahan-dahan kong binuksan ang likod ng frame at inilabas ang litrato. Pinagmasdan ko ang mukha ng lalaking nanumpa na mamahalin ako sa hirap at ginhawa. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang luha. Ang huling patak ng aking kahinaan ay tila natuyo na sa init ng aking puot. Hinawakan ko ang magkabilang dulo ng papel. Narinig ko ang mahabang tunog ng pagkapunit ng papel habang dahan-dahan kong hinihiwalay ang kanyang mukha sa akin. Walang panginginig sa aking mga kamay. Ang bawat hibla ng papel na naghihiwalay ay tila pagputol na rin sa huling ugnayan ng aking puso sa kanya. Hindi pa tayo tapos, Julian. Ang bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay kasing talim ng gunting na ginagamit ko sa pananahi. Kung gusto mong maging legacy ang mga disenyong ninakaw mo, titiyakin kong ang legacy na yon ang magiging lubid na sasakal sa inyong dalawa. Biglang natigil ang aking pag-iisip nang makarinig ako ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng gate. Hindi ito ang sasakyan ni Mang Jose. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay mabigat at puno ng awtoridad. Bumukas ang pinto at pumasok si Mang Jose. Ang kanyang mukha ay maputla at may hawak na isang puting sobre na may selyo ng korte. "Ma'am Maria, may dumating po na tauhan ng korte," ang sabi niya. Ang boses niya ay puno ng kaba. Isang subpoena po mula kay Julian. Binabawi niya po ang custody kay Tala. Sinasabi rito na dahil sa inyong mental instability at physical incapacity, hindi kayo karapat-dapat na maging ina. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang panginginig na pilit kong pinatigil ay bumalik ng mas matindi. Hindi lang niya kinuha ang aking kumpanya. Ngayon, pati ang kaisa-isang dahilan ng aking paghinga ay gusto rin niyang tadtarin. Ang puting papel na hawak ko ay tila naging isang pirasong yelo na nagpalamig sa daloy ng aking dugo. Binasa ko muli ang bawat salita. Bawat titik ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ko. Physical and mental incapacity, unfit mother. Ginamit ni Julian ang sarili kong sakit, ang mga gabing wala akong malay sa kama ng ospital, para palabasing ako ay isang baliw na hindi kayang alagaan ang sarili niyang dugo at laman. Natingnan ko si Tala na mahimbing pa ring natutulog sa loob ng silid. Ang kanyang munting mukha ay payapa, walang malay, na sa labas ng pintong yon ay may mga lobong nagtatangkang lamunin ang kanyang kinabukasan. Ang bawat sentimetro ng aking katawan ay nanginginig sa matinding takot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang takot na yon ay hindi nagdulot ng panghihina. Sa halip, ito ay naging isang matalim na puot. Hindi niyo siya makukuha. Ang bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay paos, ngunit puno ng di matitinag na determinasyon. Kahit ubusin niyo pa ang huling patak ng hininga ko, hinding-hindi niyo makukuha si Tala. Lumapit ako sa lumang makinang panahin ni Lola. Ang bakal nito ay malamig, may amoy ng langis at lumang panahon. Inilabas ko ang notebook na itinago ko.
Ang aking huling alas. Kung gusto ni Julian na labanan ako sa pera at kapangyarihan, lalabanan ko siya gamit ang tanging bagay na hinding-hindi niya kailanman matututunan, ang sining ng paglikha. Tinawag ko si Nanay Saling at ang dalawa pa niyang kaibigang mananahi na dati ring nagtatrabaho sa amin bago sila tinanggal ni Julian dahil masyadong matanda na. Nagtipon-tipon kami sa maliit na kusina, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya. Wala tayong mamahaling tela, wala tayong malalaking makina, ang sabi ko sa kanila, habang inilalatag ko ang mga retasong Abel Ilocos na nahanap ko sa baul. Pero meron tayong mga kamay na marunong magmahal sa bawat tahi. Ipakita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng mga taong itinuring nilang basura. Nagsimula kaming magtrabaho. Ang ritmo ng pagtapak sa pedal ng makina ay naging musika sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat tusok ng karayom sa makapal na tela ay tila isang gamot sa aking sugatang puso. Nakakapagod. Ang aking mga daliri ay nagkakalyo at minsan ay natusok pa ng karayom, dahilan para ang maliliit na patak ng pulang dugo ay humalo sa kulay asul na tela. Ngunit hindi ko ito naramdaman. Sa loob ng isang linggo, nabuo namin ang isang simpleng barong na may modernong disenyo para sa darating na pista sa bayan. Pinagsama ko ang tradisyonal na paghabi at ang aking modernong pananaw sa fashion. Ang kinalabasan ay isang obra na tila humihinga, isang disenyong nagsasalaysay ng kwento ng isang bayang hindi sumusuko. Isang hapon, habang nagpapahinga kami, nakita ko si Tala na naglalaro sa aking paanan. Kinuha niya ang mga makukulay na retaso ng tela at dahan-dahang inilalagay sa kanyang buhok, tila ginagawa itong korona. Ang kanyang tawa ay tila isang himig na nagpapagaan sa lahat ng pagod ko. Sa sandaling iyon, nakita ko ang aking sarili sa kanya. Isang bata na punong-puno ng imahinasyon. Hinaplos ko ang kanyang buhok at naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Wala na ang lagnat. Ang kanyang paggaling ay tila isang tanda na ang tadhana ay nagsisimula na ring pumanig sa akin. Nang matapos ang barong, isinuot ito ng anak ng alkalde para sa pagbubukas ng pista. Hindi namin akalain na may isang sikat na vlogger na naroon at kinuha ang larawan ng disenyo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang larawang yon ay naging viral sa social media. The Mystery Designer of Laguna, ang tawag nila sa akin. Libo-libong tao ang nagtatanong kung saan gawa ang damit na yon. Ngunit sa gitna ng aming kagalakan, isang misteryosong kahon ang dumating sa aming gate. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nang buksan ko ito, nanlaki ang aking mga mata. Punong-puno ito ng mga dekalidad na seda at mga sinulid na galing pa sa ibang bansa. Mga kagamitang hindi namin kayang bilhin. Sino ang nagpadala nito? Kaibigan ba o isang bagong bitag? Hindi pa ako nakakahanap ng sagot nang biglang tumakbo papasok si Mang Jose. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kaba. Ma'am Arya, may dalawang itim na sasakyan sa labas. Ang bulong niya, habang sinisilip ang kalsada mula sa maliit na siwang ng bintana. Hindi sila taga rito. Ang mga lalaking bumaba. Hindi sila mukhang mga abogado o tauhan ni Julian. Mukha silang mga taong hindi tumatanggap ng salitang hindi. Narinig ko ang mabagal, ngunit matigas na pagtama ng sapatos sa aming kahoy na hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila isang hudyat na ang aking pananahimik sa probinsyang ito ay tuluyan nangang natapos. Ang bahay na ito. Amoy luma at nabubulok. Bagay na bagay sa'yo, Arya. Dito ka nararapat. Sa gitna ng mga basurang kinalimutan na ng panahon. Ang boses na yon ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa loob ng aming sala. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang nagmamay-ari niyon. Ang amoy ng kanyang mamahaling perfume, isang halimuyak ng tagumpay na hinaluan ng panlilinlang, ay sumakop na sa amoy ng tuyong kahoy at telang Abel Ilocos.
Nakatayo si Julian sa tapat ng aming pintuan. Suot ang isang dark blue suit na tila kumikinang sa gitna ng aming payak na tahanan. Sa likod niya ay ang dalawang lalaking nakita ni Mang Jose, mga abogadong may hawak na itim na briefcases at mga matang walang kislap ng awa. Niyakap ko si Tala ng mas mahigpit. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang munting puso sa aking dibdib, tila isang ibong natatakot sa papalapit na unos. Anong ginagawa mo rito, Julian? Wala kang karapatang pumasok sa pamamahay na ito. Ngumisi siya, isang ekspresyong mas masakit pa sa sampal. Tiningnan niya ang paligid, ang mga tumpok ng tela, ang lumang makina, at ang barong na kasalukuyan naming tinatahi. Pamamahay? Arya, look at this place. Isang malakas na ihip lang ng hangin, guguho na ang tinitirhan ninyo. At ito ba? Itinuro niya ang makinang panahin ni Lola. Ito ba ang ipapalit mo sa Vance Associates? Isang laruang makina para sa isang pangarap na patay na? Ang pangarap ko ay hindi namamatay dahil lang kinuha mo ang kumpanya. Ang sagot ko, pilit kong pinapatatag ang aking boses kahit na ang aking mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Umalis ka na. Hindi kita kailangan dito. Hindi ako naparito para sa'yo. Ang malamig niyang wika. Tumingin siya kay Tala at ang kanyang mga mata ay naging matigas na tila bato. Naparito ako para sa anak ko. Inihanda na ng mga abogado ko ang lahat. Dahil sa viral post na yon, napatunayan kong ginagamit mo ang bata sa trabaho. Child labor, Arya. Isang may sakit na ina na pinagtatrabaho ang anak sa isang madungis na paggawaan. Sa tingin mo ba ay papanigan ka ng korte? Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang tagumpay na akala ko ay simula ng aking pagbangon ay ginamit niya palang sandata para tuluyan akong ilubog. Ang bawat tawa ni Tala habang naglalaro sa mga retaso, ang bawat sandaling akala ko ay payapa. Lahat iyon ay binantayan niya para lang saktan ako ng mas matindi. Hindi ko siya pinagtatrabaho, naglalaro lang siya. Ang sigaw ko. Ang aking boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Lumapit si Julian. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng ingay sa aming lumang sahig na kahoy. Tila ba bawat yabag ay pagyurak sa aking dangal. Sapat na ang nakita ko. Tala, halika rito. Sasama ka kay Daddy. Pupunta tayo sa isang lugar na may aircon, may masarap na pagkain at walang amoy ng alikabok. Naramdaman ko ang pagkapit ni Tala sa aking damit. Mommy, ayoko po. Mommy. Ang iyak niya, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa aking braso. Sa sandaling iyon, tila may isang leon na nagising sa loob ng aking mahinang katawan. Tumayo ako ng tuwid, iniharang ang aking sarili sa pagitan ni Julian at ng aking anak. Subukan mong hawakan ang anak ko, Julian. Subukan mo at titiyakin kong ang huling makikita mo ay ang sarili mong pagbagsak. Wala akong pera, wala akong kumpanya, pero ako ang ina niya. At ang isang ina, kahit mamamatay na, ay hinding-hindi bibitaw. Talaga? Ang hamon ni Julian, ang kanyang mukha ay naging mapula sa galit. Kunin niyo ang bata. Nang magsimulang humakbang ang mga lalaki sa likod niya, narinig namin ang mabilis na pagtakbo ni Mang Jose patungo sa amin. May hawak na isang mabigat na piraso ng kahoy. Huwag kayong lalapit! Tawagan niyo ang mga pulis! May mga saksi rito sa labas! Nagkaroon ng kaguluhan. Ang iyak ni Tala ay naging isang matinis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sa tindi ng tensyon, hindi napansin ni Julian ang isang tumpok ng mga sinulid sa sahig. Nadulas siya ng bahagya at sa kanyang pagkawala ng balanse, nasagi niya ang mesa kung saan nakapatong ang mga matatalim na gunting at mabibigat na plansa. Narinig ang pagbagsak ng mga kagamitan sa sahig, isang tunog na tila hudyat ng pansamantalang paghinto ng oras. Sa gitna ng gulo, hinablot ko ang kamay ni Tala. Mang Jose,
Ang sasakyan. Tumakbo kami palabas ng bahay. Hindi alintana ang ulan na muling nagsimulang pumatak. Ang bawat hakbang namin sa putikan ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Pagsakay namin sa lumang sasakyan ni Mang Jose, narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto ng aming bahay at ang sigaw ni Julian na puno ng pagbabanta. Habang mabilis kaming lumalayo sa bahay na akala ko ay aming kanlungan, tiningnan ko si Tala na nanginginig sa aking tabi. Ang aming munting paraiso ay naging isang madugong labanan sa loob lamang ng ilang minuto. Hanggang kailan ko kayang itago ang liwanag mula sa isang lalaking gustong sakupin, pati ang anino ko? Hanggang kailan kami kailangang tumakbo bago kami tuluyang maabutan ng kanyang kadiliman? Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng lumang sasakyan ni Mang Jose ay tila mga pintig ng aking puso. Mabilis, magulo, at puno ng takot. Sa likod ng sasakyan, mahigpit ang yakap ko kay Tala. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Ang bawat hikbi niya ay tila isang punyal na paulit-ulit na tumatama sa aking dibdib. Ang aming munting paraiso sa Laguna ay wala na. Sa isang iglap, naging isang madilim na alaala ang bahay ni Lola na ngayon ay malamang na pinapaligiran na ng mga tauhan ni Julian. Saan tayo pupunta, Mang Jose? Ang tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong na lamang dahil sa pagod at pangamba. Sa Maynila, Ma'am Arya, may isang tao po akong kilala na matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Ang sagot niya, habang nakatitig ng matalim sa madilim na kalsada. Si Attorney Santos po. Siya ang dating legal counsel ng inyong ama bago siya tinanggal ni Julian dahil tumanggi siyang pirmahan ang mga ilegal na dokumento. Narating namin ang isang lumang gusali sa eskolta. Ang paligid ay amoy usok at basang kalsada. Malayo sa marangyang bahagi ng Makati kung saan dati kaming naninirahan. Pagpasok namin sa isang maliit na opisina na puno ng mga nagtataasang tumpok ng mga papel at lumang libro, sinalubong kami ng isang matandang lalaki na may suot na salamin. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang himala nang mamukhaan niya ako. Arya, anak, ang bati ni Attorney Santos, ang boses niya ay puno ng emosyon. Matagal kitang hinanap. Alam kong hindi mo kusa na ibibigay ang kumpanya ng tatay mo sa lalaking iyon. Naupo kami sa gitna ng malamig na silid. Doon, inilatag niya sa harap ko ang isang folder na kulay kape. Nang buksan ko ito, tila gumuho ang huling bahagi ng aking mundo. Naroon ang mga medical records ko mula sa ospital, mga dokumentong hinding-hindi ko dapat nakita. Habang nasa ilalim ka ng gamot, Arya, palaging binibigyan ka ng matataas na dose ng sedatiba. Ang paliwanag ni Attorney Santos, ang kanyang mga daliri ay itinuturo ang mga petsa. Tingnan mo ang oras ng pirma mo sa mga dokumento ng transfer of shares. Nangyari iyon sa mga oras na ayon sa record na ito. Ikaw ay walang malay o nasa ilalim ng matinding hallucination. Pinirmahan mo ang kamatayan ng iyong karera nang hindi mo alam dahil nilalasing ka nila sa gamot. Isang matinding lamig ang gumapang sa aking likuran. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni Julian. Ito ay isang planadong pagpatay sa aking katinuan. Ginamit nila ang aking kahinaan para gawin akong isang sunod-sunuran na anino. Ang bawat haplos ni Julian sa aking noon-noon, ang bawat pagpilit niya sa akin na inumin ang gamot, lahat iyon ay bahagi ng isang malupit na ritual ng pagkakanulo. May laban tayo, Arya. Ang pagpapatuloy ng abogado, ang kanyang boses ay naging matatag. Maari nating ipawalang bisa ang lahat ng pinirmahan mo, pero kailangan nating mag-ingat. Habang itinatayo natin ang kaso, kailangan mong maging mas matatag kaysa sa kanila. Kailangan mong patunayan na ang Thorn Studio ay hindi lang isang maliit na tahiin, kundi ang tunay na tagapagmana ng Vance Associates. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon,
Naramdaman ko ang isang apoy na nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang puot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalinong determinasyon. Kinuha ko ang aking notebook at inilapag sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito, inilagay ko ang business permit na kinuha ni Mang Jose para sa akin. Ang pangalang Torres ay nakasulat doon sa malalaking titik. Hindi lang natin babawiin ang kumpanya, attorney. Santos, ang sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan. Titiyakin kong ang bawat hibla ng telang ninakaw nila ay magsisilbing tali na hihila sa kanila pababa. Ang Thorn Studio ang magiging opisyal na deklarasyon ng aking digmaan laban sa kanila. Doon, sa loob ng maliit na opisina sa gitna ng maingay na Maynila, nabuo ang aming plano. Ang bawat detalye ng aming pagbabalik ay tila isang disenyong binubuo, pino, matibay, at walang puwang para sa pagkakamali. Gagamitin ko ang bawat saksi na nakakita sa pananakit at pagpapabaya ni Julian habang ako ay nasa ospital. Ngunit ang katahimikan ng aming pag-uusap ay nabasag nang lumapit si Mang Jose sa akin. May hawak na isang itim na sobre na natagpuan niya sa ilalim ng wiper ng sasakyan kanina. Nang buksan ko ito, bumagsak ang isang litrato, isang malabong kuha ni Tala, na kasalukuyang natutulog sa loob ng opisina. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang maikling mensahe sa pulang tinta na tila gawa sa dugo. Maliit lang ang mundong ginagalawan mo, Arya. Kahit saang sulok ka magtago, abot ka ng kamay ko. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinagmamasdan ko ang litrato ng aking anak. Hindi lang banta ang sobrang ito. Ito ay isang babala na ang bawat hakbang ko ay binabantayan ni Elena. Isang itim na anino ang dahan-dahang lumalapit sa amin. Handang sunugin ang lahat ng sinimulan ko bago pa man ito tuluyang magningas. Ang amoy ng sunog na tela ay tila isang malansang kamatayan na humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Nagising ako sa gitna ng matinding init at sa liwanag na hindi galing sa sikat ng araw, kundi mula sa naglalagablab na kahel na apoy na dahan-dahang lumalamon sa mga dulo ng aking mga kurtina at sa mga tumpok ng telang Abel Ilocos na pinaghirapan naming ipunin. "Ma'am Arya! Gising po! Ma'am Arya!" Ang sigaw ni Mang Jose mula sa labas ng maliit na silid na ginawa naming pansamantalang talyer. Mabilis kong binuhat si Tala na umiiyak na dahil sa kapal ng itim na usok na humaharang sa aming hininga. Inilabas ko siya at ibinigay kay Mang Jose. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, lumingon ako sa loob. Ang aking mga sketch, ang aking notebook na naglalaman ng lahat ng ebidensya at mga bagong disenyo para sa Resurrection Collection ay nasa ibabaw ng lamesang malapit na sa apoy. Sa gitna ng takot, bumalik ako sa loob. Naramdaman ko ang hapdi ng init sa aking balat. Ang bawat paglanghap ko ay tila paglunok ng mga bubog. Naabot ko ang notebook, ngunit ang aking kanang kamay ay nadampi sa mainit na bakal ng makina. Hindi ko inalintana ang sakit. Niyakap ko ang notebook sa aking dibdib at mabilis na tumakbo palabas bago pa tuluyang gumuho ang kisame ng lumang bodega. Nakatayo kami sa kalsada. Pinagmamasdan ang huling bahagi ng aming pinaghirapan na dahan-dahang nagiging abo. Ang bawat hibla ng mamahaling seda na ipinadala ng misteryosong donor, ang mga disenyong tinahi namin ng may kasamang dalangin, lahat ay tila naging itim na usok na lamang na tinatangay ng hangin patungo sa direksyon ng mansyon ni Julian. Wala na ang lahat. Ang bulong ni Nanay Saling habang nakaluhod sa basang semento, ang kanyang mga kamay ay puno ng uling. Tumingin ako sa aking mga kamay. Madungis ang aking mukha, ang aking buhok ay amoy usok, at ang aking kanang kamay ay may mapulang paso na nagsisimula ng kumirot. Ngunit nang buksan ko ang notebook na nailigtas ko, nakita ko ang isang pahina na bahagyang nasunog ang mga gilid.
Ang uling sa gilid ng papel ay nagbigay ng isang kakaibang tekstura sa aking guhit. Isang madilim, matapang, at misteryosong ganda na hindi ko sinasadyang malikha. Doon ko napagtanto, maaari nilang sunugin ang aking talyer, maaari nilang ubusin ang aking mga materyales, pero hinding-hindi nila masusunog ang apoy sa loob ng aking kaluluwa. Hindi pa tayo talo, Nanay Saling, ang sabi ko. Ang boses ko ay kasing tibay ng bakal na dumaan sa apoy. Kunin niyo ang mga telang hindi tuluyang natupok. Ang mga bahaging may bakas ng sunog, huwag niyong itatapon. Gagamitin natin yon. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, sa ilalim ng tulong ng komunidad sa eskolta, mga kapitbahay na nag-alay ng kanilang mga lumang lamesa, mga mananahi na nagpahiram ng kanilang sariling mga karayom, nabuo ang isang himala. Ang bawat disenyong ginawa ko ay hinaluan ko ng mga telang may bakas ng apoy. Ang uling at ang pagkasira ay naging bahagi ng sining. Ito ay naging simbolo ng isang bagay na nasira, ngunit piniling mabuhay muli ng mas matapang. Ang espiritu ng bayanihan ay naging hangin sa ilalim ng aming mga pakpak. Ang mga babaeng dati ay biktima rin ng pang-aabuso sa paligid, ay nagboluntaryong tumulong sa pagbuburda. Ang Thorn Studio ay hindi na lamang kumpanya. Ito ay naging isang kilusan. Isang umaga, habang nililinis ko ang huling bahagi ng aming bagong gawang gown, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng aming pintuan. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at may iniabot na isang gintong sobre. Nang buksan ko ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang opisyal na imbitasyon para sa National Fashion Awards, ang pinakamalaking kaganapan sa mundo ng sining sa bansa. At sa ilalim ng listahan ng mga nominado para sa Designer of the Year, nakasulat ang pangalan ko, Aria Torres, para sa Thorn Studio. Ngunit may isang bagay na nakapukaw sa aking atensyon. Sa pinakababang bahagi ng imbitasyon, may isang sulat kamay na mensahe na tila pamilyar. Ang ginto ay sinusubok sa apoy. Magkita tayo sa entablado, Aria. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat paghihirap ko? At paano niya nakuha ang aking pangalan sa listahan ng mga finalist gayong wala kaming sapat na pondo para sa entry fee? Ang kaba sa aking dibdib ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malaking paghahanda. Alam kong sa gabing iyon, maghaharap kami ni Julian sa harap ng buong mundo. At titiyakin kong ang usok ng aking nakaraan ang siyang magpapalabo sa kanyang kinabukasan. Akala mo ba, sapat na ang viral post na yon para talunin ako? You look pathetic, Aria. Isang basahan na pilit nagmamanila paper para magmukhang elegante. Ang boses ni Julian ay pumuno sa maliit naming talyer sa eskolta, isang lugar na amoy usok pa rin at puno ng alikabok, ngunit para sa akin ay mas banal pa sa anumang katedral. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang tuksido na nagkakahalaga ng libu-libong piso, habang ang kanyang sapatos ay marahang tumatapak-tapak sa aming sahig na semento na may mga mantsa ng tina at uling. Tumingin ako sa kanya, hindi mula sa aking higaan bilang isang may sakit, kundi bilang isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. Nararamdaman ko ang kirot sa aking kanang kamay, ang pasong nakuha ko mula sa sunog. Ngunit ang hapdi nito ay tila naging kuryenteng nagbibigay sa akin ng lakas. Bakit ka nandito, Julian? Hindi ba't dapat ay naghahanda ka para sa iyong legacy collection? Ang tanong ko, ang boses ko ay kalmado, malamig, at walang bakas ng takot. The board is asking questions, Aria. Ang pag-amin niya, ang kanyang mga mata, ay naging mailap. The sales are dropping. Elena's designs. They lack something. They lack the soul that only you can provide. Lumapit siya sa akin. Pilit na pinapalambot ang kanyang mukha. Ang parehong mukhang ginamit niya para linlangin ako sa loob ng 10 taon. Bumalik ka na sa Vance Associates
I'll give you 1,000,000. I'll even let you see Tala every weekend. All you have to do is be Elena's ghost designer. No one needs to know you're alive. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking dibdib. 1,000,000? Ang halaga ba ng aking dangal at ang mga gabing muntik na akong mamatay ay katumbas lang ng isang tseke? Tumingin ako sa paligid, sa mga mananahing nagtitiyaga sa dilim, kay Nanay Saling na pilit na itinatago ang galit sa kanyang mga mata, at sa telang Abel Ilocos na may bakas ng apoy na kasalukuyan naming binubuo. You didn't just lose a designer, Julian, ang sabi ko, habang dahan-dahan akong humahakbang papalapit sa kanya. You lost your soul, at ang kaluluwa, hindi nabibili ng pera. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng matinding insecurity at inggit. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang makita kaming magkalapit ni Julian. Julian, what are you doing here? Nakikipagbalikan ka ba sa multong ito? Ang sigaw ni Elena. Ang boses niya ay matinis na tila kuko na kumakamot sa pisara. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang mga disenyong gawa niya ay basura. Sino ang bibili ng mga damit na amoy sunog? Hinarap ko silang dalawa. Ang 2 taong nagnakaw ng aking buhay at ngayon ay nag-aaway sa harap ng aking mga abo. Itinaas ko ang aking kamay at sa isang mabilis na pagkilos, naramdaman ko ang tunog ng aking palad sa pisngi ni Julian. Ang tunog na yon ay tila pagbasag sa huling kadenang nag-uugnay sa aming dalawa. Umalis kayo rito? Ang utos ko. Ang boses ko ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. The next time you see me, it will be on the stage of the National Fashion Awards. And I promise you, Julian, Elena, everyone will know who the real thief is. Nang lumabas sila, naiwan ang katahimikan na tila ba isang mabigat na kumot. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Napansin ko si Elena na mabilis na sumakay sa kanyang sariling sasakyan, hindi kay Julian. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang muka ay tila may binabalak na mas madilim pa sa sunog na ginawa nila. Ma'am Arya, ang tawag ni Mang Jose, habang lumalapit sa akin na may hawak na isang SB drive na nakuha niya mula sa isa sa mga tauhan sa Vance Associates na nananatiling tapat sa akin. May natuklasan po kami. Si Elena. Hindi lang siya nagnanakaw ng disenyo mo. Lihim din niyang ibinibenta ang mga shares ng kumpanya sa inyong mga kalaban para magkaroon siya ng sariling pera kapag bumagsak si Julian. Nanlaki ang aking mga mata. Ang pagkakanulo sa loob ng pagkakanulo. Habang abala si Julian sa pagsira sa akin, ang sarili niyang reyna ang dahan-dahang gumigiba sa kanyang trono. Ibigay mo yan kay Attorney Santos. Ang sabi ko, ang aking puso ay mabilis na tumitibok. Gagamitin natin ang huling alas na ito sa oras na pinakahindi nila inaasahan. Sa labas, ang dilim ng gabi ay dahan-dahang pinupunit ng mga ilaw ng lungsod. Alam kong malapit na ang katapusan. Ngunit bago ang rurok ng tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. The auction for Vance Associates bankruptcy is starting. Be ready to buy back what is yours. Sino ang taong ito na tila nagmamaniobra sa tadhana para sa akin? At ano ang kapalit ng lahat ng tulong na ito? Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng Grand Ballroom ng National Fashion Awards ay tila mga bituing nagnanais na sumaksi sa isang paghuhukom. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mga kristal na nagtatamaan sa isa't isa ay bumabalot sa hangin. Ngunit para sa akin, ang tanging amoy na nananatili ay ang amoy ng usok mula sa aking nasunog na pangarap na ngayon muling nabubuhay. Nakatayo ako sa likod ng entablado, sa gitna ng kadiliman ng backstage. Ang aking kanang kamay na may bakas ng paso ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking sariling likha. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso.
Isang ritmo na tila nagbibigay ng lakas sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ladies and gentlemen, let us welcome the Legacy Collection by Vance Associates, ang masiglang anunsyo ng host. Narinig ko ang palakpakan ng mga tao. Mula sa isang maliit na siwang sa kurtina, nakita ko si Julian at Elena na naglalakad sa runway nang may kasamang pagmamalaki. Suot nila ang mga disenyong ninakaw sa akin, mga linyang ako ang gumuhit, mga kulay na ako ang pumili. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang mga modelo, nakita ko ang isang bagay na hindi nila nakuha. Ang kaluluwa ng bawat tahi. Ang kanilang koleksyon ay maganda. Oo, ngunit ito ay tila isang malamig na estatwa. Walang buhay, walang kwento. Matapos ang kanilang presentasyon, sandaling tumahimik ang buong paligid. Ang ilaw ay dahan-dahang namatay at isang malamig na asul na liwanag ang tumama sa gitna ng entablado. And for our surprise finalist, presenting the Resurrection Collection by Thorn Studio. Sa sandaling iyon, ang musika ay nagsimulang tumugtog. Isang malungkot, ngunit matapang na himig ng biolin. Ang unang modelo ay lumabas. Suot ang isang gown na yari sa asul na seda at telang Abel Ilocos. Ang mga dulo ng tela ay may mga bakas ng tunay na pagkakasunog na pinalamutian ng mga kristal na tila mga luhang naging hiyas. Bawat hakbang ng modelo ay nagsasalaysay ng kwento ng isang taong dumaan sa apoy, ngunit nanatiling nakatayo. Narinig ko ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao sa loob ng ballroom. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulong ng paghanga. Ang bawat disenyo sa aking koleksyon ay mas matapang at mas masining kaysa sa nauna. Ipinakita ko ang ganda sa gitna ng pagkawasak, ang ningning sa gitna ng abo. Sa huling bahagi ng show, dahan-dahan akong lumabas sa entablado. Hindi ako nag-iisa. Hawak ko ang kamay ni Tala na suot ang isang munting bersyon ng aking disenyo. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag pa sa lahat ng spotlight sa silid. Sa sandaling iyon, ang buong ballroom ay tumayo para sa isang standing ovation. Ang hiyawan at palakpakan ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa lahat ng sakit at pait na naramdaman ko sa loob ng 3 taon. Tumingin ako sa direksyon ni Julian at Elena. Ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng papel. Ang pagmamalaking nakita ko kanina ay napalitan ng matinding takot at kahihiyan. Alam nila, alam ng lahat ng naroon na ang tunay na reyna ay nagbalik na. Ngunit ang rurok ng gabi ay hindi pa natatapos. Habang nakatayo ako sa gitna ng entablado, biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng matitigas na sapatos sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpahinto sa musika at sa palakpakan. Isang grupo ng mga pulis kasama si Attorney Santos ang pumasok ng may awtoridad. Mr. Julian Vance, ang boses ng opisyal ay malakas at malinaw. Tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. You are under arrest for fraud, embezzlement of company funds, and attempted kidnapping. We also have a warrant for Miss Elena Reyes for intellectual property theft and conspiracy. Ang mga flash ng kamera na kanina ay para sa kagandahan ng mga damit. Ngayon ay nakatutok na sa mga posas na inilalagay sa mga kamay ni Julian. Ang hiyawan ng mga tao ay napalitan ng gulat at panunuya. Nakita ko ang pagbagsak ni Julian sa kanyang mga tuhod, habang si Elena ay pilit na nagtatago ng kanyang mukha sa likod ng kanyang mga kamay. Tumingin si Julian sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at galit. Ngunit wala na siyang nakitang awa sa aking mga mata. Tanging ang refleksyon lamang ng kanyang sariling kasamaan ang nananatili roon. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa dilim ng VIP section ang tumayo at dahan-dahang lumapit sa entablado. Siya ang lalaking tumangging makipagkamay kay Julian noon. Inabot niya sa akin ang isang bouquet ng mga pulang rosas at isang maliit na card. The throne is finally back to its rightful owner. Ang bulong niya, bago siya muling nawala sa karamihan. Sino ang misteryosong lalaking ito
na tila ang bawat galaw ay nakaplano para sa aking tagumpay. At habang dinadala si Julian at Elena palabas ng ballroom, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Sapat na ba ang katarungang ito para hilumin ang lahat ng sugat sa aking puso? Ang malamig na kislap ng mga posas sa ilalim ng mga spotlight ng ballroom ay tila isang huling disenyo na itinadhana para kay Julian at Elena. Isang disenyong hindi gawa sa seda, kundi sa bakal at kahihiyan. Habang hinihila sila ng mga pulis palabas ng bulwagan, ang mga dating kaibigan at kasosyo na kanina lang ay nakikipagplastikan sa kanila ay mabilis na tumalikod. Tila ba ang kanilang presensya ay isang nakakahawang sakit na dapat iwasan. Hindi pa ito tapos, Arya. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Ang huling sigaw ni Julian, ang boses niya ay naging matinis sa takot bago siya tuluyang isinakay sa loob ng mobile car. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, yakap-yakap si Tala. Nararamdaman ko ang bawat mabigat na hininga niya sa aking balikat. Ang paligid ay napuno ng ingay ng mga reporter na nag-uunahan sa pagkuha ng aking pahayag, ngunit ang lahat ng yon ay tila naging malabong bulong lamang sa aking pandinig. Ang katarungang matagal kong ipinagdasal ay narito na, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Vance Associates ay naging headline sa bawat pahayagan at social media site. Ang kumpanyang binuo ko ay idineklarang bankrupt matapos matuklasan ang bilyon-bilyong pisong utang at ang malawak na korupsyong ginawa ni na Julian at Elena. Ang mga investor ay nag-uunahan sa pagbenta ng kanilang mga shares sa murang halaga, natatakot na mabaon sa utang. Dito pumasok ang plano namin ni Attorney Santos. Gamit ang tulong ng misteryosong investor na nagpadala sa akin ng mensahe, dahan-dahan naming binili ang bawat piraso ng kumpanya. Ang bawat dokumentong dati ay ginamit ni Julian para alisin ako sa trono. Ngayon ay naging sandata ko para bawiin ang lahat. Isang hapon, dinalaw ko si Julian sa loob ng kulungan. Ang marangyang buhay na dati niyang ipinagmamalaki ay napalitan ng isang madilim at masikip na rehas. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Tanging ang amoy ng luma at maruming semento ang bumabalot sa kanya. Arya, please. Ang pagsusumamo niya, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa malamig na rehas. Para kay Tala, huwag mo akong hayaang mabulok dito. I'll give you everything back. Just drop the charges. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala ka nang ibibigay sa akin, Julian. Binili ko na ang kumpanya. Ang bahay na tinuluyan ninyo ni Elena, nakapangalan na muli sa akin at tungkol kay Tala. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa piling ng isang lalaking nagnakaw ng katinuan ng kanyang ina. Mahal kita, Arya. Nagkamali lang ako. Ang huling hirit niya, isang kasinungalingang tila naging mapait na tsaa sa aking dila. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, Julian. Ang malamig kong sagot, habang dahan-dahan akong tumatalikod. Ang pag-ibig ay hindi pagsira sa taong pinangakuan mong poprotektahan. It's too late for apologies. Habang naglalakad ako palabas ng presinto, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Doon, sa tapat ng gate, nakita ko ang misteryosong lalaki mula sa ballroom. Nakasandal siya sa kanyang itim na sasakyan, suot ang isang simpleng puting polo at may bitbit na isang maliit na folder. I am Marco. Ang pakilala niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto. I was your father's apprentice years ago, before Julian kicked me out. I've been waiting for you to fight back, Arya. Your father's legacy is finally in good hands. Inabot niya sa akin ang folder. Nang buksan ko ito, nakita ko ang huling testamento ng aking ama na itinago ni Julian. Isang dokumentong nagpapatunay na ako ang tanging tagapagmana ng lahat
ng ari-arian, kasama ang isang lihim na trust fund para kay Tala na hindi kailanman nagalaw. Salamat, Marco, ang tanging nasabi ko. Ang aking puso ay nanginginig sa pasasalamat. Pero bakit mo ito ginawa? Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Because the world deserves to see the real Thorn shine, not the shadows that try to steal its light. Umuwi ako sa aming bagong opisina. Ang dating gusali ng Vance Associates na ngayon ay may bagong signboard, Torres at Thorn Studio. Pumasok ako sa lumang opisina ng aking ama at dahan-dahang tinanggal ang pangalan ni Julian sa pintuan. Inilagay ko ang aking sariling pangalan, Arya Torres, sa itaas ng salamin. Naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan na bumabalot sa aking kaluluwa. Ang bawat sugat, ang bawat tahi, at ang bawat patak ng luha ay naging bahagi ng isang mas matibay na pundasyon. Ngunit ang aking kagalakan ay panandaliang natigil nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa ospital. Miss Torres, the results of your final biopsy are out, ang sabi ng doktor sa kabilang linya. Napatigil ako sa paghinga. Ang takot na pilit kong kinalimutan ay muling bumalik. Ang tagumpay ko ba ay magiging panandalian lamang? O ito na ang simula ng aking tunay na paglalakbay patungo sa liwanag? Arya, nakikinig ka ba? Ang resulta ng iyong huling biopsy, wala na kaming nakitang kahit anong bakas ng cancer cells. You are officially in full remission. Malaya ka na sa sakit, Arya. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay tila isang malumanay na hanging umiihip sa gitna ng isang mainit na disyerto. Napasandal ako sa aking swivel chair sa loob ng aking bagong opisina. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang binitawan ang telepono. Sa loob ng 3 taon, ang bawat hininga ko ay tila isang hiram na sandali. Isang pakikipaglaban sa isang kaaway na hindi ko nakikita. At ngayon, sa gitna ng aking tagumpay sa karera, ibinigay sa akin ng tadhana ang pinakamahalagang regalo, ang aking buhay. Tumingin ako sa bintana ng aking opisina sa Torres at Thorn Studio. Mula rito, makikita ang abalang kalsada ng Maynila, ang mga taong nagmamadali, ang buhay na patuloy na gumagalaw. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang amoy ng bagong tabas na tela at ang samyo ng sariwang bulaklak ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan na kailanman ay hindi ko naramdaman sa piling ni Julian. "Mommy, look at my drawing!" Ang masayang sigaw ni Tala habang tumatakbo papalapit sa akin. Ipinakita niya ang isang drawing ng 2 babaeng magkahawak kamay sa gitna ng isang hardin ng mga rosas. Ang isa ay siya at ang isa ay ako. Suot ang isang korona na gawa sa gintong sinulid. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ang bango ng kanyang buhok at ang init ng kanyang munting katawan. Siya ang aking tunay na resurrection. Siya ang dahilan kung bakit ang bawat tahi ng aking buhay ay muling nabuo. 1 linggo matapos ang balitang iyon, idinaos namin ang opisyal na pagbubukas ng Torres at Thorn Foundation. Hindi lang ito isang fashion house, ito ay isang santuwaryo para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagkakanulo. Ang bawat mananahi sa aking kumpanya ay may sariling kwento ng paghihirap. At dito, tinuturuan namin silang gamitin ang kanilang mga kamay para bumuo ng sarili nilang kinabukasan. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, lumapit sa akin si Marco. May dala siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa pilus na asul. "This is for you, Arya, a symbol of your final rebirth." Nang buksan ko ang kahon, nakita ko ang isang brooche na yari sa pilak, hugis ng isang rosas na may mga matatalim na tinik, ngunit sa gitna nito ay isang kumikinang na brilyante. Ang tinik ang nagpoprotekta sa ganda, Arya. Never apologize for being strong. Ang bulong niya nang may malalim na respeto sa kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng bagong asawa o bagong relasyon para maging buo. Ang presensya ni Marco,
Bilang isang tapat na kaibigan at kasosyo ay sapat na. Ang aking kaligayahan ay nagmumula sa bawat ngiti ni Tala at sa bawat tagumpay ng mga babaeng tinutulungan ko. Bago matapos ang gabi, isang huling balita ang nakarating sa akin mula kay Attorney Santos. Si Julian ay nasentensyahan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa malawakang fraud. Si Elena naman, matapos tangkaing tumakas palabas ng bansa, ay nahuli sa airport at nahaharap sa patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Ang kanilang mga pangalan na dati ay kasing kinang ng mga bituin sa fashion world, ngayon ay naging kasing pait ng amoy ng nabubulok na basura. Lumabas ako sa balkonahe ng studio, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit ng Maynila. Wala nang takot sa aking puso. Wala nang mga itim na anino na humaharang sa aking paningin. Ang dating Arya na may sakit at mahina ay tuluyan na ngang namatay sa gitna ng unos. At ang Arya na nakatayo rito ngayon ay isang reynang binuo mula sa apoy at sining. Hinaplos ko ang aking kanang kamay. Ang bakas ng paso ay naroon pa rin. Isang permanenteng paalala ng aking pinagdaanan. Hindi ko na ito itinatago. Para sa akin, ito ay isang medalya ng karangalan. Mommy, are we going to help more people today? Ang tanong ni Tala habang humahawak sa aking kamay. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting punong-puno ng pag-asa. Yes, anak. As long as we have our hands and our hearts, we will never stop creating beauty from pain. Ngunit habang papasok kami sa loob, napansin ko ang isang bouquet ng mga puting bulaklak sa tapat ng pinto. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "You were always the sun, Arya. I'm just a shadow that finally learned to let go." Sapat na ba ang mga salitang ito para burahin ang nakaraan? O ito ay isang huling paalala na ang tadhana ay palaging may paraan para ipaalala sa atin ang ating pinagmulan? 5 taon na ang lumipas mula nang huli kong narinig ang tunog ng rehas na nagsara sa likuran ni Julian at mula nang huli kong naramdaman ang lamig ng ulan sa aking mga buto sa gilid ng highway sa Tagaytay. Ngayon, habang nakatayo ako sa rooftop ng Torres at Thorn Tower sa gitna ng Makati, ang tanging nararamdaman ko ay ang banayad na simoy ng hangin na may dalang amoy ng sariwang sampagwita at mamahaling kape. Ang paligid ay puno ng init at liwanag. Ang mga pader ng aking opisina ay hindi nagawa sa nangingitim na kahoy, kundi sa matitibay na salamin na nagpapakita ng ganda ng lungsod. Sa bawat sulok, makikita ang mga obrang gawa ng mga kababaihang tinulungan ng aming foundation. Mga telang may makukulay na burda na nagsasalaysay ng kani-kanilang pagbangon. Mommy, look! The new collection is sold out online in just 10 minutes. Ang masayang sigaw ni Tala, na ngayon ay isang dalagita na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino, at ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa. Hindi na siya ang batang nanginginig sa lagnat sa loob ng isang madilim na motel. Siya na ang tumutulong sa akin sa pagpapatakbo ng kukumpanya, ang aking munting katuwang sa bawat disenyo. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya. Sa sandaling iyon, sumagi sa aking gunita ang isang balita na nabasa ko kaninang umaga. Si Julian ay nakalaya na matapos ang kanyang sentensya, ngunit wala siyang uwiang tahanan. Isang larawan ang kumalat sa social media. Isang lalaking mukhang matanda at pagod, nagtatrabaho bilang isang hamak na laborer sa isang construction site sa labas ng Maynila. Habang nagpapahinga siya sa putikan, nakatingala siya sa isang dambuhalang billboard sa EDSA. Ang billboard kung saan nakalimbag ang aking mukha bilang Woman of the Year. Ang kanyang dating reyna ay naging isang diyosa na hindi na niya kailanman maaabot. Si Elena naman ay balita ko'y nagtatago sa malalayong probinsya, baon sa utang, at kinalimutan na ng mundong dati niyang pinangarap na sakupin. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang madugo. Minsan,
Ang pinakamasakit na parusa ay ang makitang ang taong sinira mo ay naging mas matagumpay, mas masaya, at mas buo kaysa sayo. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking kanang kamay. Ang bakas ng paso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito mukhang sugat. Sa paningin ko, ito ay tila isang mapa ng aking paglalakbay, isang paalala na ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy para maging dalisay. Ang aking resurrection ay hindi lamang tungkol sa pera o katanyagan. Ito ay tungkol sa pagtulog ng mahimbing sa gabi na walang takot at ang paggising sa umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Mommy, what are you thinking about? Ang tanong ni Tala habang yumayakap sa aking baywang. Iniisip ko lang, anak, kung gaano kaganda ang bawat hibla ng buhay natin ngayon. Ang sagot ko, ang aking boses ay punong-puno ng kapayapaan. Kahit may mga pagkakataong napuputol ang sinulid, maaari pa rin nating itong pagdugtungin para makabuo ng isang mas matibay na tela. Humarap kami sa paglubog ng araw, kung saan ang langit ay nagkulay ginto at lila. Ang mga kulay ng Taurus at Thorn, wala ng bawal na pag-ibig, wala ng utang na loob na nakakasakal, tanging ang pag-asa na kasing lawak ng abot tanaw. Sa bawat tahi ng aking bagong buhay, nahanap ko ang aking sarili. Hindi ako nabuo dahil sa isang lalaki, at hindi ako nawasak dahil sa isa pang lalaki. Nabuo ako dahil pinili kong mahalin ang aking sarili at ang aking anak nang higit sa anumang pangarap na hiram. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang the end. Ito ay patuloy na isinusulat sa bawat disenyo, sa bawat tawa ni Tala, at sa bawat babaeng muling nakakatayo dahil sa Thorn Studio. Ang paghilom ay kumpleto na. Ang Reyna ay hindi lang nagbalik. Siya ay nanatili para maghari sa sarili niyang mundo.